Hello everyone. Hello everyone. Welcome dito sa inyong gabay. As usual, 12 zodiac signs tayo. Aries. Simula tayo kay Aries, pinakahuli. Pisces. Yan, kung hindi pa po kayo nakakasubaybay dito sa ating YouTube and Facebook page, please don't forget to subscribe, follow, and pa-like and share po kung nakaka-relate kayo or nagugustuhan ninyo itong ating mga readings. Maliit na bagay pero malaking tulong po yan sa ating channel and page. Yan. Regarding personal readings, mag-ano lang kayo, mag-PM kayo sa aking FB page. Sana natin, Aries. Ano ba tong energies mo? Ten of Pentacles. May water sign energy, Queen of Cups, no? Could be Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Wow. So, may element ng timing dito. Okay. Okay. So, dahil nakikita ko yung Ten of Pentacles and the World, I see you accomplishing something. And etong accomplishment na to is something na magtatagal hanggang sa kaapu-apuhan mo. No, ibig sabihin, legacy mo ito. Ito ay something na maipapamana mo, maiiwan mo, hanggang sa mga apo mo, generations. No? Possible na negosyo. Kung ikaw ay, kumbaga, this is securing your future and the future of your loved ones. This is also symbolizing stability. So, kung meron ka na as such ng mga binanggit ko, family, negosyo, no, maaasahan mo na ito ay magtatagal. Okay? And maipapamana mo yan. Ang mga material, hindi lang naman material things yung mga pwede nating gawing legacy. Maraming bagay. No? Hindi lang naman siya material, hindi lang naman siya pera, kayamanan, ano. So, yan. Whether ikaw, if you are planning to start a family, kung wala ka pang family, eto na yung indication. This is the perfect time. Kasi nakita natin dito yung TikTok. Or pwedeng this is an indication na time is running out for you, no? About a certain area ng buhay mo. Pwedeng yung iba kasi siguro dito naghahabol na kayo sa kalendaryo. Naghahabol na kayo ng parang may feeling ng cramming. Yung tipong naghahabol ka na sa kalendaryo. So, baka yung iba sa inyo dito, hindi na kayo bumabata, pero hindi pa rin kayo nakakapag-pundar ng family, or hindi pa kayo nakakapag-start ng family, or pwedeng you already have a family, pero pwedeng nape-pressure kayo kasi pwedeng wala pa kayong naipupundar na mga ari-arian or pamana na maipapasa ninyo sa mga anak nyo or kaapu-apuhan ninyo. So, pwedeng yung feeling ninyo dito, ikalaban nyo is time. Kumbaga nandun na kayo sa stage na umiedad kayo and then nape-pressure kayo, no? Na mag-produce na itong legacy ninyo.
Whether aktwal na pamilya yan o yun na nga, yung mga bagay na sinasabi ko na pwedeng ipasa ninyo sa mga loved ones nyo, mga anak, apo. Ayan, the world. Pwedeng iba sa inyo, you are happy kasi kahit wala kayong riches, kahit wala kayong mga negosyo, kayamanan, or hindi kayo nakapagpundar ng mga bongga, well, at least happy kayo kasi nakapagpundar kayo ng pamilya. Meron kayong mga anak or apo na para dun sa iba sa inyo rito, no? And this is something na very special to you kasi you have the Queen of Cups, no, na kumbaga it's para sa iyo it's really worth it na kahit hindi ka naging super successful or rich sa buhay mo, parang ang feeling mo, ang pinaka-success mo is itong masayang pamilya na meron ka. Na yan yung naipundar mo. At yung mga magagandang values na maipapamana mo sa mga anak mo. Okay? So, ito yung mga messages for you, Aries. Let's move to Taurus. Hello, Taurus. This will be your gabay. Ngayong araw na to or kung kailan mo ito mapanood. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook. Personal readings, mag-private message kayo sa aking Facebook page. Hermit card, this is Virgo energy. I see you here, Taurus, embarking on a new adventure. Pero despite the Fool being here, parang ka pa rin cautious, no? Nagiging maingat ka pa rin, no? Very typical. May Virgo energy dito. Kasi si Virgo is, I know Virgos who are very practical, no? Hindi sila yung mga taong, actually, I know a lot of Virgos na inuuna nila yung family nila kaysa sa sarili nila. No, very sila, very kind, generous, matulungin. Selfless actually. Yun yung nafe-feel ko. So I see you here. Pwedeng iba sa inyo dito tumangdan dalaga, binata na kayo sa ng single. Kasi ewan ko, parang naging busy kayo sa buhay ninyo taking care of your loved ones. Hindi ninyo na nabigyan ng priority yung iyong love life. Kasi you were busy helping your family, no? Supporting your family. And yun na nga, nakikita ko, with the Fool card, I see you now, parang you are ready to enter a relationship, no? So parang you are nandun ka sa iyong exploration, na andito ka ngayon, exploring possibilities, no, tungkol sa pagkakaroon ng jowa or love life. Ayan. Pero ayan nga, nakikita ko parang andun pa rin yung energy mo na pagiging maingat. Ayan. With the Four of Pentacles. So, ngayon, kumbaga, inuna ninyo yung pagsisilbi sa mga loved ones ninyo, inuna ninyo yung mga bagay na practical, and ngayon pa lang, kumbaga, parang ngayon pa lang kayo nag-i-start mag-bloom o mag-explore pagdating sa sarili ninyo, no? Like, exploring possibilities na makakilala ng ng future ninyong makakasama habang buhay, no, para sa mga single dito. Kasi nakikita ko pagiging single energy. Pwedeng iba sa inyo may pagkakuripot talaga kayo. Alam naman natin salitang kuripot, di naman natin minamasama yun. Ibig sabihin lang, hindi ka palagasta. Sabihin na natin. Yun na nga, kasi nga masyado kang practical and wise. Nakikita ko. Meron kayong mga hindi pa kayo ready to let go dito, Taurus, with the Four of And pwedeng iba sa inyo, meron pa kayong
Pwedeng meron pa kayong mission sa buhay ninyo, meron pa kayong hinahanap sa sarili ninyo, meron pa kayong mga gustong mapatunayan sa sarili ninyo, meron pa kayong mga gustong i-explore. Yan, yun nakikita ko. Kasi ayan Hermit and the Fool, exploration, exchanging gifts. Pag sinabi kasi natin itong exchanging gifts, ito yung mga bagay na pwede mong i-share sa iba. And at the same time, nag-share ka sa iba, pero meron ka ring mga natututunan sa iba. So, parang parang meron kang mga makikilala, may mga matututunan ka sa kanila, may mga alam mo, kumbaga, alam mo yung mga gifts mo na pwede mong i-share sa iba. Ayan, exchanging gifts, talents, no? So, pwedeng ginagamit mo itong mga God-given gifts mo para makatulong sa iba, i-share sa iba. And at the same time, na-enrich din yung iyong experience, yung buhay mo kasi meron ka ring mga napupulot or natututunan doon sa mga tao na yun na nami-meet mo. Kumbaga parang literal na nag-exchange gifts lang kayo, no? So ayan, hindi ko alam kung may mga nami-meet ka ba ngayong mga grupo or mga tao na yun na nga, naibabahagi mo yung kung anong meron ka, yung mga gifts, yung mga talents mo, and at the same time, sila, na-enrich ka rin nila, may mga natututunan ka rin sa kanila na valuable. Okay? Move na tayo kay Gemini. Hello Gemini, welcome sa iyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, please don't forget to subscribe, follow, like, and share. Personal readings Gemini, dumiretso ka lang sa aking FB page at doon ka mag-PM kung interesado ka mag-book or mag-inquire about reading services. Ito na naman tayo sa mga balikan portion, Gemini. So, may nakita akong past energies na naman dito with the Six of Cups. Hindi ko alam if sino sa inyo yung bumabalik dito. Ikaw ba o yung person? Pero maliwanag na nakikita ko na tapos na Wala nang babalikan dito. Meron kasing nag-end dito with the, with the Ten of Swords, no? Ito yung tipong tapos na pero binabalik-balikan pa. Or wala nang babalikan yung taong gustong bumalik. Kasi nga, para dun sa isa, nag-end na. Okay, may ganyang energy. So, it's time to move forward kung ito Gemini. Kung ikaw ito Gemini, itong card na to is telling you, it's time to move forward kung ikaw tong balik ng balik sa past. So, whether this is a past romantic relationship or hindi, meron ka kasi ditong mga memories na ewan ko. Masyadong naging special sa'yo tong mga alaala na to, yung mga nangyari na in the past. And then, parang meron kang tendency na binabalik-balikan mo talaga sila, whether romantic ito or hindi. Magandang memories man ito or hindi, bumabalik-balik ka. The reason na walang mangyayari dito is tapos na yan, Gemini. Hindi mo na to dapat binabalikan. You are supposed to be moving on. Yun yung nire-remind sa'yo ni Chariot card. Okay, may Cancer energy and fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius, no? So, pwedeng yan yung nakaka-deal mo dito sa sitwasyon na binabanggit ko. You have to make a choice, Gemini. Isa pang sinasabi ni Chariot card, no? So, napaka-importante ng iyong magiging decision dito sa sitwasyon na to. Mamimili ka lang. Mag-move forward ka or hindi. Or maiista ka na lang sa ganyang sitwasyon. Mamimili ka lang talaga. Choices. Napaka decisions and choices yung pagbabasihan ng iyong magiging fate dito, Gemini.
Okay, there is also a situation dito wherein kailangan mong maging confident. Ayan, kasi syempre, nasisense ng mga tao kung confident ka sa sarili mo or hindi. No? Ayan. Ito yung nire-remind ni Queen of Wands. So, sa tingin mo, paano mo mamamarket yung sarili mo kung nakikita ng mga tao na ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka kumpiyansa sa sarili mo, di ba? Ayan eh. It's how you present yourself. Tsaka it's how you feel also about yourself. Here and now. O, diba? Ano ba sabi ko sa'yo, Gemini? The past is over. The past is over and you should be here. Dito sa present, you should focus on the now. In the now pala. You should focus in the now, dito sa present. Kalimutan mo na yung past, tapos na yan. Huwag ka nang bumalik-balik dyan kasi nagiging ano ka lang. Puro ka retrograde, wala kang moving forward. Ayan ang yung sinasabi ni Chariot. O, diba? So, yeah, move na tayo kay Cancer. Hello, Cancer. Welcome dito sa iyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubscribe and follow, kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to like, share, follow, and subscribe. Personal readings, Cancer, dumiretso ka sa aking FB page. Mag-PM ka lang doon kung magbubook ka or mag-i-inquire about reading services. Page of Swords, may Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay, nakikita ko dito very determined ka, Cancer. Hindi ka susuko kahit na hirap ka na. Very good. Bakit ko nasabing ganong very good? Kasi ayan na yung ano mo, 6 of Wands. Magiging victorious ka dito, magsasucceed ka kung hindi ka mag-give up. Ayan, kasi pwede kasing on the verge of giving up ka na. Ayan, malapit ka nang bumigay. Pwedeng napapagod ka na rin, hihirapan ka na. Nawawalan ka na ng motivation, pag-asa. Pero yun na nga, minsan dumarating yung mga miracles kapag magkikwit na tayo, dun hindi natin ine-expect, dun darating yung tulong, dun darating yung miracle, dun darating yung success, no? Kaya ayan, kung hindi ka mag-give up dito, nakikita ko na ma-achieve mo yung success. Okay, ayan, no? You are very determined with the Page of Swords. Yun na-feel ko. Kaya, sure ball na hindi ka basta susuko dito. Ayan, makukuha mo yung success na yan. By the way, merong Gemini, Libra, Aquarius energy. Huwag mo lang sukuan talaga to, Cancer. Yun lang naman yung simpleng mensahe dito. Kasi, ayan na eh, malapit na eh. Malapit mo nang makuha yung goal, yung success. Malapit mo nang ma-achieve yan kung hindi ka mag-give up. Merong mga unexpected na conflict and chaos na pwedeng dumating sa iyo. Pero yun na nga, kung hindi ka naman magpapatinag, no? Pwede kasing may mga sudden na sudden changes, mga hindi mo inaasahan, may mga hassle, pwedeng may mga unforeseen na mga pagbabago, problema. Pero kung hindi ka nga magpapatinag dyan, no, ma-achieve mo yan, magiging successful ka pa rin dyan. Okay, Leo. Leo, hello. Ito yung gabay mo. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube, Facebook, please don't forget to follow, subscribe, like, and share. Personal readings, Leo, kung interesado ka, reading services, paid po yan, dumiretso kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-PM kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Merong Sagittarius energy, Cancer, Scorpio, Pisces, and Cancer. Wow, may dalawang major cards ka. Mukhang may major decision kang kailangan gawin kasi Temperance and Chariot. No, possible na major na pangyayari ito or decision na kailangan mong gawin. Ba't ko nasabing decision? Kasi Chariot, may options ka dito. May dalawang sphinxes. So, pwede
pwede kang mamili, no? May dalawang way. May choice, may dalawang choices ka rito. Nakikita ko dito with the temperance, kailangan mo ikalma yung isip mo or kailangan mong maging kalmado, quiet your mind para alam mo yun, listen to your heart and intuition. Kasi kapag magulo yung isip natin, hindi tayo makapag-isip ng maayos. No? Maganda na pakiramdaman mo rin munang mabuti at wag kang gagawa ng desisyon doon sa mga time na magulo yung isip mo, yun yung nafe-feel ko sa temperance. Okay? So, ang pinakamaganda rito gawin mo kapag at peace na yung isip mo, wala nang magugulo, kalmado na, doon ka mag-isip and then papasok sa iyo yung insights, no? Okay? Pakiramdaman mo mabuti. O, yan na nga yung sinasabi ko, Queen of Cups. So, kilatisin mo mabuti, pakiramdaman mo munang mabuti. Okay? Ano ba yung true feelings mo tungkol dito sa situation? Yun yung pagbasihan mo. No? Chariot, pwedeng ito indication ng travel or paglipat. Advancement, no? Ibig sabihin natin, pwedeng leveling up, improvement, no? Progress. Kasi ang chariot is movement, moving forward siya eh. So, pwedeng ang goal mo dito is kung paano ka magiging better or paano mo a-achieve yung success, paano aangat yung sitwasyon mo, no? Yung position mo, yan. Temperance is about patience, no? Ako, nabanggit ko na ba yan? Ayan. Okay, parang meron ako nakikitang merging dito pagsasama ng dalawang partnership, sabihin na natin. Pwedeng opposite sila na pinagsasama. Para kang nagtitimpla dyan sa temperance na yun. Ibig sabihin, nagtatry ka eh. Trial and error. Susubukan mo muna kung gagana or hindi. Basta itatry mo. Ayan, nagko-combine ka ng dalawang dito eh. Alam ko, doon, ang laman neto is fire and water eh. Doon sa, yung symbolic representation neto, dalawang, di ba opposites yun, fire and water. So, yun ang sinasabi ko. Pwedeng dito, merong dalawang pinagsasama, hindi alam kung magwo-work, kung compatible ba or hindi, tao man or hindi yung pinag-uusapan dyan. Parang nag-experiment nga, titimpla-timpla kung ano yung magwo-work, chop wood. Ang napipil ko dito is card ng action. Chop wood, na imagine ko na kailangan mong mag-put ng effort, kailangan mong gumawa, kumilos. And at the same time, napipil ko is, this is something na parang pagiging humble pagdating sa mga gawain. No? Kasi diba, yung pagcha-chop ng wood is simpleng trabaho or gawain. So, pwede yung iba, hindi nila type yung ganong trabaho. So, nakikita ko lang dito, pagiging flexible and pagiging humble pagdating sa pagdating sa trabaho. Kumbaga, hindi pagiging choosy, pagiging flexible and humble na kahit na anong trabaho, hindi ka maarte, no? Yan. Virgo. Hello Virgo, welcome dito sa iyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube, Facebook, don't forget to subscribe, like, follow. Pakishare na rin itong ating reading kung nagugustuhan ninyo. Personal reading services, kung balak nyo mag-book, inquire, mag-PM kayo sa aking Facebook page.
Uy, parang may deception dito, betrayal ha, with the Three of Swords, tapos may truth be told, Virgo. Kung meron man nangyayaring ganyan sa'yo, hindi mo nalalaman na niloloko ka nitong tao na to, or pwedeng madidiscover mo yung truth eh. Kasi ayan, may masakit na katotohanan dito na malalaman mo, and truth be told. Kumbaga, lilitaw at lilitaw to. Meron kang madidiscover na masakit dito, pwedeng related sa third party situation, panloloko or betrayal. Basta, lumitaw dun truth be told, at saka ito, malalaman mo to. Malalaman mo kung ano talaga yung totoo dito. Yan ang masaklap dito. Ikaw, napaka-devoted, honest mo, tapos itong tao na to, hindi mo na-expect na gagawin niya sa'yo yan. Okay? Masyado kang masyado kang busy, siguro, baka masyado ka abala sa trabaho mo at hindi mo na namamalayan etong jowa mo, meron na palang ginagawang ganyan. Okay? Ang focus mo kasi dito, baka busy ka sa trabaho, yung mga obligations mo ginagawa mo, pero siya may ganyan pala. Ang masaklap nito, kapag i-confront mo, defensive siya. Defensive itong tao na to. Pwedeng i-deny niya yan, no? One na palatandaan, pagiging defensive. Kasi kung talaga namang hindi ka guilty, wala kang tinatago, ba't ka defensive, di ba? So, pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan yung may experience mo, Virgo. Pero yun na nga, kung hindi pa ito lumilitaw sa ngayon, huwag kang mag-alala dahil yan yung madidiscover mo. Lalabas at lalabas yung totoo dito. Okay? Kahit na anong deny depensa niyan, malalaman at malalaman mo pa rin yung katotohanan. Okay, Libra. Hello, Libra. Ito yung gabay mo. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube, Facebook, don't forget to subscribe, like, follow. Pa-share na rin itong ating reading kung magugustuhan mo. Personal reading services, kung interesado ka, Libra, dumiretso ka sa aking Facebook page, doon ka mag-PM, Nako, ano ba yan? Bakit Three of Swords na naman? Ano ba to, Libra? Ano ba yan? Nakikigaya ka kay kay Virgo. Deception to, Libra. Maliwanag yan. Hindi natin ma-deny kasi andyan yung Three of Swords, andyan din yung Seven of Swords. Saklap nito, pero wala talagang magagawa, Libra. Ito yung lumabas, no? So, possible na niloloko ka dito, Libra. Dinideceive ka. Possible na may third party situation. Possible na magkaroon ng awayan, ng breakup. Basta kung ano man itong malalaman mo, Libra, magiging very painful para sa iyo na madiscover mo ito. Okay? Pero may mga bagay na kahit gaano kasakit, kailangan nating tanggapin. At kailangan nating maging honest sa sarili natin. Okay, basta. Mag-ingat ka kasi may deception, betrayal, breakup, separation, no? Yun yung nakikita ko dyan. Possible na napapagod ka na rin dito, Libra. Meron 10 of Wands. Kumbaga, pinipilit mong kayanin yung burden. Ayan, 10 of Wands. Nahihirapan ka, napipigatan ka na, pero
tinatry mo pa rin siyang kayanin kung ano man yung tinutukoy dito. Ano? Kasi ang dami, literal na 10 wands yan. Pero, on a positive note, etong 10 of Wands is, ibig sabihin lang, malapit ka na doon sa goal mo, Libra eh. So, kumbaga parang, kung ang pinag-uusapan natin dito is success, konti na lang, Libra, ma-achieve mo na yung success mo. Malayo na yung narating mo. Kumbaga, kumbaga, titiisin mo na lang yung, kung nahihirapan ka kasi, your goal is in sight. Ayan na yung bahay. Papunta na siya doon, ano? Wow, poised. So, kung ano man ang iba to sa'yo, Libra, pag nakita mo yung poised, ano man ang iba to sa'yo ng buhay, sasaluhin mo lang yan at carry mo yan. Pag sinabi nating poised, diba yung very confident. Yun yung dating poised ka. So, kung ano man itong mga darating sa'yo, Libra, nafe-feel ko na you are equipped, confident ka, nakaharapin yung mga yan, kakayanin mo yan, yun yung meaning na itong poised, no? So, panis lang, o diba? Move na tayo kay Scorpio. Hello, Scorpio. Ito yung gabay mo. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube, Facebook, don't forget to subscribe, like, and follow. Pa-share din itong ating readings. Personal reading services, kung interesado or magbubook kayo, dumiretso kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-PM, ano? May Leo energy dito, Scorpio, with the Strength card. Nafe-feel ko 6 of 4 and 6, 4 of cups, 6 of swords. Kahit na may sentimental value or meaning sa ito, kahit sobrang special nito, maraming memories, parang mapipilitan ka na talaga mag-move forward dito, Scorpio. Yung nakikita ko, kumbaga, it's for the best. Okay? Whatever is this you're going through right now, pwede kasing may pinagdadaanan ka ngayon, no? Malalagpasan mo yan with the Strength card. Yun yung nakikita ko. So, kahit napakahirap, talikuran, kalimutan ng mga nakaraan dito, nakikita ko na you are trying your best, no, na mag-move forward at tuluyan ng talikuran itong mga nakaraan na to. Magagandang memories man yan, pangit. Kumbaga, sabi ko nga, nakapag-decide ka na sa sarili mo, natatalikuran mo na yan para sa iyong kapakanan, no? Kumbaga, you are aiming na mag-improve yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo, no? At yun nga, sabi ko nga, kung nasa transition period ka, kung nandoon ka sa stage na meron kang pinagdadaanan, makakayanan mo yan kasi nandito yung Strength card. Round and round. Okay. Patterns, ito, Scorpio, deja vu, yung mga bagay na paulit-ulit. Ito yung mga paikot-ikot na lang, parang never-ending story. Cycles, no? Cycles na pwedeng maulit-ulit. Kagaya nga ng sabi ko, itong past na ito, kung talagang magsasucceed ka, natalikuran yung past na yan, pwede na mag-end itong round and round. Okay? Kasi tinatry mo ng talikuran yung nakaraan. Tinatry mo yung best mo dito na mag-move forward na talikuran, kalimutan na yan para sa brighter future. Ayan, no? May tendency kasi na paikot-ikot ka lang doon, hindi ka makaalis. Yan yung sinasabi sa'yo ni round and round. Kaya talagang
Kung nakapag-decide ka na at ginagawa mo na itong moving forward, congrats kasi yan yung best thing na magagawa mo para sa sarili mo. Makaalpas ka na dito. Okay? Sagittarius. Hello Sagittarius, welcome dito sa iyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook page, don't forget to like, share, follow, subscribe. Mag-PM ka lang sa aking FB page kung interesado kang mag-avail or mag-inquire about personal reading services. Wow, ang ganda ng energies mo. You have fire sign energy, Sagittarius ka, no? Pwedeng ikaw to si King of Wands, so meron pang another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius energy dito. Okay. Nakikita ko, Sagittarius, na you are really working hard for your loved ones, for your family. Nakikita ko talaga dito. Ayan yung effort mo, napaka-dedicated mo, talagang nagtatrabaho ka ng marangal, nagpapakasipag ka, nagpapakasikap ka para sa mga pangarap mo sa pamilya mo. And para ma-achieve mo yung mga dreams mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. No? Tignan pa natin yung last card mo. Nakikita ko na you are really working hard. Pwedeng iba sa inyo, kayo yung head of the family, breadwinner, padre de pamilya. Nakikita ko dito is a sense of success and fulfillment, happiness na paparating sa iyo in the future kasi nga all of your hard work merong pupuntahang maganda. Mare-reward ka dito sa iyong kasipagan, dedication. Kasi nga ito ay ginagawa mo para sa mga mahal, hindi lang sa iyo kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Ayan, no. Nakikita ko na magiging masaya ka at yung pamilya mo dito. Nakikita ko rin yung success with the King of Wands. Pwede kang mag-land sa isang magandang position sa iyong career. At nakikita ko dito na lahat ng iyong paghihirap mo ay aanihin mo. Ayan, no, mako-convert yan into coins. So, ibig sabihin, aanihin mo yung hard work mo dito. No? Yung mga pinagsipagan mo, pinagtrabahuan mo. At observer. Okay? Etong card na to, ito yung time, Sagittarius, na baka dapat mag-observe ka muna sa paligid mo. Kumbaga, tignan mo yung kabuuang picture bago ka mangungusga or bago ka gagawa ng conclusion or action. Try mo muna na mag-observe. Okay? Pag-aralan mo muna yung kapaligiran, yung sitwasyon. Try mo munang mag-observe nga. Okay? So, ito yung mga messages para sa'yo. Pugno tayo kay Capricorn. Hello, Capricorn. Ito yung gabay mo. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Regarding reading services, kung interesado ka, mag-book or mag-i-inquire ka, dumiretso ka lang sa aking Facebook page, doon ka mag-PM. The Lover's card, Gemini energy. Parang may nasisense akong conflict dito tungkol sa relationship. Pwedeng may mga hindi nag-a-approve dito sa love life mo, dito sa jowa mo, sa asawa mo. No? So, ibig sabihin, pwedeng hindi sumasang-ayon yung ibang tao dito, pamilya man ito or hindi. Tutol sila dito sa relationship ninyo. Okay? Yan. Pwede kasing
Pwedeng iba sa inyo, baka na-involve kayo dito sa isang relationship na married na pala itong taong kakonect ninyo. So, natural na yung pamilya ninyo may masasabi or pamilya niya. Kasi nga, kung halimbawang taken na yan, married, no? Pwede kasing na-involve ka sa ganun. Pwede yung napasok mong relasyon ganun. Kasi parang may marriage involved dito ako nasisense. Kaya ayan tuloy, marami talagang galit, maraming kontra, maraming hindi pabor dito sa samahan ninyo. O, diba? O, nakikita ko dito sa by the book parang ang pinaka best way dito is irespeto, igalang yung tradition. You have the tendency na na kumukontra ka dun sa tradition. Pwedeng yung pamilya nyo is conservative, traditional na pamilya. And syempre, against sila dito sa relationship mo with this person. Kasi nga siguro may nakikita silang hindi ka approve. Lalo na kung married na yung isa dito sa inyo. Ikaw man o siya. Meron talagang mga tututol, may conflict talaga at may mga masasagasaan ka lalo na kung may asawa na yan or kung ikaw yung may asawa or may anak ka na or may anak na siya. Parang mga ganon. Ganon yung nafe-feel ko. Okay? So, nakikita ko dito, either mag-e-end dito, mag-e-end itong relationship ninyo or you will choose na kahit anong mangyari hindi ka papayag na mag-end itong relationship ninyo. Choice mo pa rin yun. Yun yung nakikita ko. So either susunod ka by the book dito or hindi. Pero yun na nga, nakikita ko, it's best na daanin yun ninyo doon sa legal na proseso, doon sa nararapat. O kaya pwedeng yung iba dito against yung family ninyo kasi pwedeng nagsasama na kayo tas hindi pa kayo kasal. Lalo na kung very conservative, traditional yung family mo. Okay? Or family nung person mo. Pwedeng ganun. Sa may mga nasisense ako may kinalaman sa traditions, values, okay, or pagiging conservative in pagsasama and marriage. So siguro ba gusto nila syempre ikasal muna kayo bago kayo magkasama kasi pwedeng you are living in sin. Yun nga yung sinasabi nila pag nakikisama ka nang hindi pa kayo kasal. Depende naman kasi yan sa belief, no? So yan yung mga na-pick up ko. Move na tayo kay Aquarius. Nakikita ba? Hello Aquarius! Welcome dito sa iyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating Facebook and YouTube, don't forget to like, share, follow, and subscribe. Regarding reading services, kung balak ninyong mag-book or mag-inquire, dumiretso lamang po kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-PM, no? Kung mag-a-avail kayo ng mga reading services. Strong energy ng water sign. Knight of Cups, King of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Wow, nakikita ko dito Aquarius kung ikaw man yung tinutukoy na itong Knight of Cups and King of Cups, no? Nakikita ko dito, ipupursue mo talaga kung ano itong gusto mong gawin. Ipupursue mo yung first love mo dyan. Whether career yung pinag-uusapan dyan o jowa, relationship, no? Nakikita ko kasi dito, you have a great potential na maging successful ito. At ikaw talaga, you are following your heart. Sinusundan mo lang talaga yung puso mo.
Yun talaga yung ginagawa mo dito. Nakikita ko na napaka-special sa'yo ito kaya hindi mo ito i-give up. Ipupush mo talaga, ipupurso mo ito. Romantic man ito or may kinalaman sa career or personal na goal mo. Pero yun na nga, nakikitaan ko to ng potential and pwedeng ikaw ganun din yung feeling mo dito. No? Siguro malakas yung feeling mo na magiging successful ka dito. Kasi ayan yung ace eh. Okay? Pwedeng ito ay indication na magiging successful ka dyan in the future. And also, this is good news. Pagdating sa pera or career, may opportunity ka kasi. Ayan. Opportunity ito. Opportunity yan para sa iyo. Kaya nakikita ko talaga itutuloy mo yan with the Knight of Cups. And para kay King of Cups kasi, this is something na very special. Kaya hindi niya ito basta-basta i-give up. Kaya kung ikaw yung tinutukoy dyan, ano? So, kung hindi ikaw to, kung sino man tong tao na to, pwedeng water sign siya at yun yung kanyang energy towards you. Kaya kung ipupursu ka niya, yun nga, yung mga binanggit ko. Itutuloy talaga niya, ipupush niya yan. Kasi, special ka sa kanya kung ang pinag-uusapan nito ay tao or romantic relationship. A change in the wind. Nako. Mukhang may mga pagbabago ng schedule dito. Sudden changes eh. May mga biglaang pagbabago dito, Aquarius. Pwedeng hindi ka prepared, no? So, pwedeng may mga bagay dito na madedelay or biglang hindi na matutuloy. So, expect mo na may mga ganito, no? Yung mga unexpected na mga pagbabago. Okay, move na tayo kay Pisces. Hello Pisces, welcome dito sa iyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Regarding personal reading services, kung gusto mong mag-avail, dumiretso ka lang sa aking Facebook page. Kung mag-i-inquire ka or magbubook ka, mag-send ka lang ng private message doon. Gemini na naman. Gemini and Virgo energy meron dito. Naku. Okay. Ay, ano ba to? Pisces. Mukhang may conflict dito with the Five of Wands. Sabihin na natin more on competition yung nafe-feel ko. Competition ite. So, sa workplace man ito, or sa ibang bagay, or sa romantic, asahan mo na may mga kaagaw ka. Ayan, asahan mo ha. Nakikita ko rin dito someone manipulating the situation. Ayan, the Magician. This could be a deceptive energy. Ayan, no, may kinalaman sa romantic connections. The Lovers. May Gemini, may Virgo. Pero meron kang mga gustong malaman dito. Ayan, maraming katanungan sa isip mo. Why? Lumitaw yung why. Okay? So, pwedeng may mga gusto kang marami kang sagot dito pa. Ay, marami kang sagot. Marami kang katanungan sa isip mo, in your head and in your heart, na gusto mong makuha yung answers. Yun yung hinahanap mo dito eh. Naghahanap ka ng mga kasagutan dito sa mga tanong na bumabagabag sa isip mo. Okay, and nakikita ko nga, ayan, pwedeng indication tong Magician na someone will try to manipulate the situation or deceive you, and possible na may mga kakumpetensya ka dito, no? Nako, so hindi magandang indication to, nagtabing Magician and the Lovers. So pwedeng you are in a romantic relationship pero manipulative yung person mo. Okay? Or pwedeng dinideceive ka niya.
So, meron akong mga nasa-sense na ganyan. And pwedeng meron ka rin kakumpetensya kung love life itong pinag-uusapan. So, yun na nga. Itong Five of Wands, at saka Magician, whether romantic or hindi pinag-uusapan, beware na merong manipulative energy and competition. Kalaban, kaagaw. Okay? So, ito yung mga messages na nakuha ko para sa lahat ng zodiac signs. I hope nagustuhan ninyong lahat. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, God bless, and kita-kits sa ating next reading.